Sa totoo lang, gusto ko na rin tumigil sa pagpa-vlog. Pero isang gabi, habang natutulog ako, galing sa trabaho, napanaginipan ko ng aking lolo. Kumusta na kaya siya? Alam niyo ba, ang bili niya palagi sa akin kahit sa panaginip ko. Alam mo po, kapag tumigil ka sa pangarap mo at sa ginagawa mo, alam mo kung sinong talo? Sarili mo. Kasi hindi mo pinaglaban kung ano yung gusto mo at masaya ka sa ginagawa mo. Kaya sana ituloy mo. Yan yung lagi niyang sinasabi sa akin. Kahit sa panaginip, napanaginipan ko siya. Tapos one day, nagtanong ako, nakibalita ako sa kapatid ko kung kumusta naman na yung lolo ko. Kasi matagal ko na rin siyang hindi nakakausap. Kasi nga dati, nagbakasyon ako, yun, nakakasama at nakikita ko siya. As for now kasi, bumalik na ulit ako sa pagiging OFW ko. Kasi alam nyo na mahirap sa Pilipinas. Kaya kailangan natin kumayod. Kaso ayun, kaya pala napanaginipan ko siya. Kasi may masamang nangyari pala sa kanya. Nadulas daw po siya at hindi na siya makatayo. At hindi na rin siya makaupo. Kaya nag-aalala ako. Kaya naisipan ko mag-vlog ulit at ituloy kung ano yung inumpisahan ko. Kasi palagi niya sinasabi sa akin kahit nung bata pa ako. Alam mo, huwag mong isipin na hindi mo kaya. Hanggat may buhay, may pag-asa. Kaya ito, nag-vlog ulit ako at itutuloy ko ulit kung ano yung sinimulan ko at pangarap ko. Kasi sa totoo lang, bilang OFW, dito naman talaga ako masaya. Kasi higit sa nalilibang ako, time pass ba para hindi ko maisip at hindi ako ma-homesick. Pero ayun, kung kailan naisip kong mag-vlog, doon naman ako naawa sa akin lolo. Kasi nakahilata na siya. Hindi na daw siya makaupo, hindi na daw siya makatayo, hindi na siya makapaglakad. Dati, ang saya-saya niya pa. Last video niya pa, nakita ko, sumasayaw pa siya. Last na binidyohan ko pa siya, ang saya-saya niya, ang kulit niya, daldal na siya ng daldal. Alam niyo ba kung anong lagi niyang sinasabi? Wala daw siyang ginagawang mali. Yan lagi yung sinasabi niya. Wala daw siyang ginagawang mali. Pero nahihirapan na daw siya. Yun palagi yung sinasabi sa akin. Kaya payo ko lang sa may mga anak o may mga tatay, magulang. Alam nyo, isaisip nyo. Hintay nyo ba na mawala sila bago tumulo ang inyong luha? Kaya mahalin natin sila habang buhay pa.